Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay ang totoong halaga ng buhay, the true value of life. Okay? Ang totoong kwenta o totoong halaga ng buhay. Kasi kapag hindi po natin alam yung totoong value ng buhay, mag-ano po tayo? Hindi po natin alam yung ating gagawin, hindi po natin alam kung saan tayo patutungo. Hindi po natin alam kung ano ang magiging resulta ng ating buhay. Kaya napakahalaga na alam po dapat natin ang totoong value ng buhay. Kasi kapag alam ninyo yung totoong value ng buhay, ito po yung ating ipupursu. Ito po yung ating pahahalagahan sa buhay po natin. Kaya po, napakahalaga po ito. Ngayon, ito po yung tanong ko, bakit ka nga ba pupunta ng church? Ano bang meron? Di ba? Ano bang meron? Bakit ba tayo pupunta ng church? Kaya napakahalaga po na maintindihan natin what is the true value of life. Nagkakaroon lang ng halaga ang buhay kung alam mo yung value talaga nito, alam mo yung dahilan ng buhay. Kaya napaka-importante po itong aalamin po natin kasi alam ho ninyo, lahat po ng ating ginagawa, lahat po ng ating sakripisyo, na mauuwi po ito sa walang halaga kung hindi natin naiintindihan yung totoong halaga ng buhay. Gets po ba natin? Yeah. Bakit yung iba, pinupurso po nila yung magkaroon ng malaking bahay, pinupurso nila yung magkaroon sila ng maraming pera, magkaroon ng negosyo. Bakit? Ano ba ang definition nila sa buhay? Ang pananaw ng iba, kapag may maganda kang sasakyan, yun na yung kanilang buhay. Maganda na yung buhay nila. Kapag may magandang negosyo, yun na yung buhay nila. Kapag may natapos, may pinag-aralan, ang definition nila, okay, maganda na yung buhay ko. Kapag nagkaroon ng magandang asawa o gwapong asawa, maganda yung buhay niya. Di ba? Kapag may trabaho, maganda na yung kanyang buhay. Karamihan ng definition ng tao, kapag wala siyang trabaho, hindi maganda ang buhay niya. Correct? Kapag walang pera, hindi maganda ang buhay niya. Kapag maraming problema, hindi maganda yung buhay niya. Kapag baon sa utang, hindi maganda ang buhay niya. Kapag walang kaibigan, hindi maganda ang buhay niya. Kapag mayroong kaaway, hindi maganda ang buhay niya. Kapag siya ay pinagtatawanan, hindi maganda ang buhay niya. Ano nga ba talaga ang totoong halaga ng buhay? Di ba yung iba, hindi ako masaya kasi walang nagmamahal sa akin. Para bang ang tingin niya, walang kwenta, walang value yung kanyang buhay. Tama ba? Nagigets niya? Pag walang pumapansin sa kanya, parang pakiramdam niya, walang halaga ang kanyang buhay. Kaya po, ito yung pag-uusapan po natin sa araw na ito. Sabi mo nga sa katabi mo, ito yung pag-uusapan natin sa araw na ito. Kaya yung iba, kapag nakikita nila yung ibang tao, buti pa siya. Ang ganda ng kalagayan niya. Ang ganda ng bahay nila. Ang dami niyang kaibigan. May maayos siyang trabaho, samantalang ako, wala. Pakiramdam niya, walang kwenta ang buhay niya. Ganun ba ang totoong halaga ng buhay? Hello? Ganun ba? Gets mo ba natin? Kaya po sa araw na ito, i-discover po natin ang totoong halaga ng buhay. Kasi alam nyo, kapag hindi po natin may i-define ng tama ang halaga ng buhay, lahat po ng ating ginagawa, masasayang. At ang tingin natin sa mga nangyayari sa buhay po natin, parang gulong ng palad. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim, minsan
Wala. Di ba? Minsan, butas yung gulong ng kanyang buhay. Kaya ang nangyayari, kailangang mabulkanize. Di ba? Kaya yung iba, hindi nila alam. At dahil sa kawalan ng pag-asa, ang ginagawa na lang nila, karamihan, nakakaisip silang magpakamatay. Di ba? Yung iba, nai-stress na sa kanilang kalagayan. Bakit sila nai-stress? Dahil mali ang kanilang definition, mali ang kanilang pananaw sa buhay. Alam ba ninyo na ang totoong halaga ng buhay ay yung alam mo na meron kang buhay na walang hanggan. Right? Nakukuha po natin? Ibig sabihin, lahat po yung ipinupurso po natin dito sa mundo, walang value yan, walang kwenta yan sa mata ng Diyos. Kayamanan, career, magandang trabaho, maayos na tahanan, lahat ng yan ay hindi talaga very important sa Diyos. Ang very important sa Diyos ay yung tinatawag na kaligtasan o yung tinatawag na eternal life. Kaya alam nyo, kapag alam mong may buhay na walang hanggan ka, pahahalagahan mo ang buhay mo. Amen? Hello? Kapag alam mong ligtas ka, pahahalagahan mo ang buhay mo. Ang sabi po ng Bible, sabi po niya dito sa Mark chapter 8, verse 36 to 37. Sabi niya, "For what use is it to gain all the wealth and power of this world with everything it could offer you at the cost of your own life? And what could be more valuable to you than your own soul?" Sa NIV version, sabi niya, "What good is it for someone to gain the whole world, yet forfeit their soul? Or what can anyone give in exchange for their soul?" Sa Tagalog, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Ano nga ba ang value o ano ba ang pakinabang kung meron kang wealth, kung meron kang power, kung meron ka ng mga bagay dito sa mundo, kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa? Kung mapapahamak naman ang iyong buhay, ano ang pwede mong ibayad para mabawi mo yung buhay mo? Sinasabi ni Mark na ano nga ba ang pakinabang mo kung mayaman ka? Ano nga ba ang pakinabang mo kung may trabaho ka? Ano nga ba ang pakinabang mo kung may maganda kang bahay? Kung marami kang pera? Kung may business ka? Kung wala naman sa iyo ang buhay na walang hanggan? Kung wala naman sa iyo ang kaligtasan? Kung wala naman ang Panginoon sa buhay mo? Pinapakita ng Lord na ang mahalaga sa Diyos ay yung kaligtasan ng tao. Na ang mahalaga sa Diyos ay maranasan ng tao yung buhay na walang hanggan. Yung iba, nagpapakamatay sa paghahanap buhay. Yung iba, isinasakripisyo yung kanilang relasyon sa Diyos para lang kumita ng maraming pera. Yung iba nagsasakripisyo na maghanap buhay kahit hindi na kaya ng kanyang katawan. Pero napapabayaan naman niya ang kanyang relasyon sa Diyos. Ano nga ba mapapala ng tao kung mapapabayaan mo ang relasyon mo sa Diyos?
Ano ang mapapala mo kung mapapabayaan mo yung connection mo sa Diyos? Tatanungin ko po kayo, sa buhay mo ngayon, ano yung pinahahalagahan mo? Career? Trabaho? Asawa? Kurso mo? Yung course mo? Yung pag-aaral mo? Ano ba yung mahalaga sa buhay mo? Yes, mahalaga yan. Pero kung maapektuhan ang iyong ugnayan sa Diyos o ang iyong relasyon sa Diyos, hindi ito makabubuti sa iyo. Minsan, alam niyo, lalo na kayong mga estudyante, minsan, dahil sa dami ng assignment, dahil sa dami ng project, nakakalimutan natin na bigyan ng panahon ang ating sarili sa Diyos. Totoo hindi? Totoo hindi? Tanong, alin ang mas mahalaga? Yung pinahalagahan ng Diyos, yung eternal life mo, o yung kaligtasan mo, o yung pangarap mo? Sometimes yung pangarap po natin, nagiging hadlang sa magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi ko sinasabing masama yung pangarap natin. Hindi ko sinasabing huwag tayong mangarap, pero kung yung pangarap mo ay nagiging dahilan para masira ang relasyon mo sa Diyos, hindi ito mabuti. Amin po ba? Hello? Kaya hindi nyo napapansin na kapag mas ipinurso natin yung pangarap natin, okay, thank you, mas ipinurso natin yung pangarap natin at napabayaan natin yung ating ugnayan sa Diyos, napapansin natin parang merong problema, parang merong kulang. At mapapansin mo na lang, bagsak na yung buhay mo. Mapapansin mo na lang, discourage ka na. Mapapansin mo na lang, parang ang tingin mo sa sarili mo, wala ng halaga. Bakit? Dahil napabayaan mo yung mas mahalaga at pinabayaan mo yung dapat pinapahalagahan ng buhay mo. Ang Diyos lang, di po ba? Kaya nga, ano nga ang mapapala mo? Mabigat na tanong yun eh. Ano nga ang mapapala mo kung meron kang wealth? Ano nga mapapala mo kung may maganda kang sasakyan o maganda kang bahay? Ano nga ba mapapala mo kung wala ang Diyos sa buhay mo? Hello? Lahat ng meron dito sa mundo is just a temporary. Minsan, napapabayaan po natin yung ating ministry. Ano yung ministry natin? Ministry of reconciliation dahil sa ating pangarap. Dahil sa ating ninanais sa buhay natin. Amen. Ay, busy ako kasi ang dami kong trabaho ngayon. Anong ginawa mo sa loob ng 1 linggo? Nasubukan mo bang puntahan yung kapitbahay mo para share ng salita ng Diyos? O nakapokus ka na lang doon sa trabaho mo? Are you listening? Alam mo ba ninyo na kapag ginamit po natin ang ating buhay sa mga bagay na hindi naman mahalaga, sinasayang lang ho natin yung buhay po natin. Are you listening? Naintindihan niyo ba ako? Kapag ginamit natin o ipinokos natin yung ating buhay sa mga bagay na temporary at hindi doon sa makapagbibigay sa atin ng eternal na buhay, sinasayang lang po natin ang ating buhay. Sinasayang lang natin ang ating panahon. Amen po ba? Iyon yung sinasabi ng Mark. Ano ba mapapala mo? Tanong ko, may mapapala ba tayo? Kung meron kang maraming kayamanan? Meron, pastor.
Pwede kong bilihin yung gusto kong bilihin. Tanong, yung bang binibili mo ay makatutulong sa spiritual na buhay mo? Are you listening? Kaya po nagtataka ako eh. Yung ating ministeryo, yung ating assignment na ibinigay ng Diyos sa atin, bakit hindi natin nagagawa? Yung anak po ng kaibigan naming pastor, kay mga kabataan, makinig kayo. Taga Madela po siya. Alam mo ba ninyo, yung anak niya, 22 years old, nag-aaral po siya sa EPSO, graduating po siya itong taon na ito, running for summa cum laude. Wow! Wow kayo! Running for summa cum laude. Pumunta nga ako nung Tuesday doon. Kilala ni Brother Lawrence, si Pastor Fernan Colomna. Correct? Alam ba ninyo, yung kanyang anak na running for summa cum laude at the age of 22 years old, patay na? Mamaya ang libing niya. At alam niyo ang dahilan? Nabangungot. At bakit nabangungot? Over fatigue. Pero ang maganda, sa batang ito, habang siya po ay nag-aaral, kasi siya yung president ng campus po nila ng kabataan, siya yung nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga kabataan sa campus. Marami siyang nadala sa church. Namatay po siya na aktibo sa ginagawa po niya yung kanyang assignment kay Lord. Kaya nang pumunta po kami, nandun yung mga estudyante, nandun yung mga faculty, nandun yung mga teacher nanghihinayang dahil namatay itong batang ito. Alam niyo kung bakit sila nanghihinayang? Dahil napakaraming kabataan, napakaraming tao na hindi nila ginagawa yung kanilang responsibility kay Lord. Kulang na lang na sabihin nila, dapat kayo ang namatay at hindi siya. Amin po ba? Estudyante ito, pero madami siyang nadala kay Lord. At nakita ko po yung respeto, yung pagpapahalaga ng mga nasiran niya ng salita ng Diyos. Kaya namatay man siya, pero hindi nasayang ang kanyang buhay. Ang nanghihinayang lang yung kanyang tatay dahil upon graduation kasi, absorb na siya ng school. Meron na siyang trabaho. Pangalawa, ang agreement nila ng tatay niya, siya yung magte-take over ng church na hinawakan niya doon sa Madela at magpapayuner yung kanyang magulang sa iba. Ngayon, hindi na matutuloy. Yun yung pinanghihinayang at ikinalulungkot ng kanyang tatay. Kaya lang, masaya pa rin yung tatay niya sa kabilang punto dahil namatay yung anak niya na aktibo siya sa kanyang ministry kay Lord. Amen. Yun ang totoong nakakapanghinayang. Yung taong aktibo sa kanyang ministry, kinuha na ni Lord. At sabi nga nung isang estudyante doon, kailanman hindi ko makakalimutan ng taong ito dahil siya yung ginamit ng Diyos kaya nabago ang aking buhay. Sa sobrang aktibo niya sa ministry, sobrang sipag niya mag-aral, sobrang passionate siya sa ipinapagawa sa kanya, kulang siya sa tulog. Kung matulog siya, 12:00, 1:00, halos gumigising pa siya ng maaga, at halos siya pa yung nag-aasikaso doon sa organization ng mga kabataan para sa kanilang gawain. Sabi nga ng tatay niya, hindi ko kayang gawin yung kanyang ginagawa. Akala ko busy na ako, mas busy pa yung anak ko. Kaya lang ang ikinamatay po niya dahil over fatigue na bangungot. Kaya sabi mo sa katabi mo, ingat. Amin po ba?
Hello? Sabi mo nga sa katabi mo, na gaano sa tingin mo? Anong tingin ng Lord sa iyo ngayon? Are you listening? Alam niyo, nung habang nakikinig ako doon sa preaching ng pastor, kasi yung pastor talagang lungkot na lungkot dahil ang laki ng naitulong, ang laki ng nagawa ng anak ni Pastor Fernan sa church na hinahawakan niya. Kulang na lang sasabihin niya, sana ang kinuha na lang ni Lord ay yung mga hindi nila ginagamit yung kanilang buhay para kay Lord. Sabi mo mga sa katabi, kumusta yung buhay mo? Saan tayo passionate? Passionate tayo sa mga temporaryong bagay o passionate tayo sa spiritual? Kaya alam niyo mga kapatid, napakahalaga po sa buhay po natin na alam po natin yung totoong value ng buhay. Kaya ang totoong value ng buhay ay yung ministry of reconciliation. God entrusted the ministry of reconciliation sa atin. In-entrust niya sa atin, ito yung ating responsibility. Ngayon, habang hindi mo ito ginagawa, nagsasayang ka ng buhay. Nagsasayang ka ng oras. Habang ginagamit mo ang buhay mo doon sa mga temporal na bagay, sinasayang mo lang yung oras mo. Sinasayang mo lang yung buhay mo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong sayangin yung buhay mo. Parang wala akong kausap. Sabi mo sa katabi mo, huwag mong sayangin yung buhay mo. Huwag puro sarili. Bigyan mo naman ng panahon yung relasyon mo kay Lord. Hindi yung nagpapakamatay ka sa mga temporal na bagay, pero poor ka naman sa yung spiritual na buhay. Are you listening? Kumusta ba yung spiritual na buhay po natin, mga kapatid? Sayang, natanggap natin yung biyaya. Sayang, natanggap natin yung kaligtasan pero hindi napapakinabangan sa kalooban ng Diyos. Tuloy po natin. Sabi po dito, I am the gateway. To enter through me is to experience life, freedom, and satisfaction. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng isang ship, ng isang tupa na malayang makakapasok at makakalabas sa kulungan at makakatagpo ng sariwang pastulan. Ang layo, no? Sa Tagalog. Pero dito sabi niya, I am the gateway. To enter through me is to experience. Mararanasan niya ang buhay, mararanasan niya ang kalayaan, mararanasan niya yung kaginhawaan o satisfaction. Okay. Madalas itong ginagamit ng ibang church. O kita mo, pastor, kung hindi ka magiging membro ng church, hindi ka maliligtas. Pero dito, maliwanag, sabi dito, I am. Sino yung I am? Tao o bagay? Tao. Church ba o tao ito? So, tao ito. So, sabi ni Jesus, si Jesus mismo nagsasalita, I am the gateway. To enter through me. Ang papasok sa pamamagitan ko ay makaka-experience ng life, freedom, and satisfaction. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga tao na nagsasabing kapag member ka ng isang church, ligtas ka. Dahil ang magliligtas sa iyo, ang kaligtasan ay si Kristo lamang, na kay Kristo. Amin po ba? Gets niya?
Di ba may mga taong nagsasabi, oh, pag naitiwalag ka sa church na ito, hindi ka naligtas. Hindi, sabi naman dito, I am not a thing, but a person. Correct? Hindi ito bagay, kundi ito ay tao mismo. Ang sabi niya, ako ang pintuan. Sino nagsasalita? Sino yung pinopoint niya? Church ba o tao? Siya mismo. Okay, alamin po natin, ano yung salitang gateway? Ang gateway ay Torah. Door, gate, portal, or entrance. Sabi ni Jesus, ako yung entrance. Ako yung door. Ako yung gate. Ako yung portal. Saan siya portal? Di ba sabi niya sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one, walang sino mang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Kaya ang tawag sa kanya ay portal. Siya yung gateway. Siya yung door. Siya yung entrance para yung isang tao makapunta sa Diyos. Nagigits ninyo? Naiintindihan ninyo? So, ibig sabihin, kung siya yung entrance, kung wala si Kristo sa buhay mo, hindi ka makakaranas ng buhay na walang hanggan. Hindi mo ma-experience yung life. Hindi ka makakaranas ng freedom. Hindi ka magkakaroon ng satisfaction sa buhay mo. Kasi siya yung gate. Siya yung daan. Kung hindi ka dadaan sa Panginoon, kung hindi sa pamamagitan niya, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Nagigets niyo? Kaya kaya tingnan niyo, ano ang totoong value ng buhay? Dapat si Kristo nasa sa iyo. Ang Panginoon dapat nasa sa iyo. Kung wala si Lord sa buhay mo, walang kwenta ang buhay mo. Hello? Oh, anong ibig sabihin ng enter? Iser komai. Iser komai. Na ang ibig sabihin niya ay to go in, come in, enter. Iser komai. Sino papasok? Sino papasok? Oh, di nyo ba naiintindihan ito? Sabi ni Jesus, ako ang gateway. Ang papasok sa pamamagitan ko. Saan ka papasok? Tanong ko, saan kayo papasok? Sa church? Saan kayo papasok? Saan kayo papasok? Sa church? O, anong papasukan nyo? Siya yung door. Saan ka papasok? Ha? No, napapaisip ko kayo ngayon. Saan kayo papasok? Sabi niya, to enter through me. Ang papasok sa pamamagitan ko. Ang problema, saan ka papasok? Ang sabi ng iba sa iglesia, sa church. Oh, hindi. Ang eternal life ay mai-experience mo kapag nakapasok ka. O siya yung daan. Napaisip ko kayo ngayon. Saan siya papasok? Nasaan ang Diyos? Oh, may sinabi bang puso dyan? Saan kayo papasok? Sabi niya to, enter through me. Ang papasok sa pamamagitan ko, may experience niya, mararanasan niya yung buhay. Saan kayo papasok? Ang sabi sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. So, saan ka papasok? Sa langit? Sa kaharian ng Diyos? Saan ka papasok?
Papasok ka sa kasunduan. Ano yung kasunduan? Na si Kristo lamang ang daan, ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. To enter into covenant relationship. Yun yung papasukan mo. Makikipagrelasyon ka, makikipag-covenant ka sa Diyos. Para ma-experience mo yung buhay na walang hanggan. Nakukuha ninyo? Hindi sa pagpasok ng church. Kaya yung iba, member na ako ng church, kaya may buhay na walang hanggan na ako. Kaya ang mahalaga dito yung kasunduan. Papasok ka sa agreement. Papasok ka sa covenant. Makikipagrelasyon ka sa Diyos through Christ Jesus. Kaya nga restoration Ministry of Reconciliation. Makikipagbati ka sa Diyos. Makikipag-reconcile ka sa Diyos through Christ Jesus. Tama? Naintindihan niyo ako? Sabi mo nga sa katabi mo, yun yung to enter through me. Yun yung ibig sabihin yung papasok. Makikipag-reconcile ka sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus. That is a covenant. That is agreement. Kaya kung hindi ka makikipag-covenant kay Lord, hindi ka makikipag-kasundo sa Panginoon, hindi mo ma-experience ang buhay na walang hanggan. Saan kayo papasok? Sa church? Sa 12? Sa agreement, sa pakikipagrelasyon. Makikipag-reconcile ka. Papasok ka sa reconciliation. Kaya nga sabi ni Jesus, repent! For the kingdom of God is near. Magbago kayo ng pag-iisip. Bakit? Hindi, kasi yung kingdom of God, ito yung tinatawag na yung kalooban ng Diyos ang siyang magkokontrol sa buhay mo. Yung will ng Diyos, mararanasan mo. Kaya lang, makipag-reconcile ka muna. Bakit? Dati tayong kaaway dahil tayo nagkasala. Tama ba? Kaaway tayo ng Diyos. Paano ka ngayon makakapasok sa pamagitan ni Kristo? Di makipag-reconcile ka sa Diyos through Christ Jesus. Covenant ito. Kaya alam mo ba ninyo na ang relasyon sa Diyos ay isang seryosong bagay sa buhay ng isang tao? Tanong ko sa inyo, kumusta relasyon nyo kay Lord? Hello? Kumusta ba yung relasyon natin kay Lord? Siniseryoso nyo ba ito? Seryoso si Lord sa pakikipagrelasyon kasi relationship, bago ka magkaroon ng relasyon sa Diyos, dapat magkaroon muna ng tinatawag na reconciliation. Hindi pa pwede magkaroon ng relasyon ng isang tao kung hindi siya na-reconcile sa Diyos. That's why ito yung sinasabing to enter through me, is to experience life, freedom, and satisfaction. Kaya ang relasyon ay isang kasunduan. Kumusta ba ang relasyon nyo kay Lord? Pinapahalagan ba ninyo yung relasyon nyo kay Lord? O binabaliwala natin? Amen. Tapos sasabihin natin, Christian ako, born again ako. Kumusta yung relasyon mo sa Diyos? Alin na mas mahalaga? Temporal o spiritual? Kaya at sabi niya, babalikan natin yung verse natin kanina, ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang kayamanan ng mundong ito kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kaya nung tinanggap nyo si Lord sa buhay nyo, ito ay seryosong bagay. Si Lord, seryoso siya kapag pumasok siya sa kasunduan. Kapag nakipag-agreement si Lord sa iyo, seryoso si Lord. Ang tanong, seryoso ka ba? Seryoso ba tayo?
Hello? Di ba kapag ang isang babae at lalaki ay pumasok sa isang relasyon, tapos yung isa sa kanila hindi seryoso, ano sa tingin nyo pakiramdam ng yung isa sa kanila? Naiinis, tama? Hindi siya natutuwa. At pwede pa siyang makipag-call off. Call off man tawag doon? Call off. Ang call off lang. Makikipaghiwalay siya. Ayoko na sa iyo. Bakit? Hindi mo pinapahalagahan yung relasyon natin. Ganon sa Diyos. Seryoso si Lord sa ating relasyon. Sa Kanya. Ngayon, kapag nagseryoso ka sa iyong relasyon kay Lord, may experience mo talaga yung life. May experience mo talaga yung freedom. May experience mo talaga yung satisfaction. Ang tanong, bakit hindi tayo ngayon nagkakaroon ng freedom? Hindi tayo nagkakaroon ng satisfaction? Hindi natin na-experience yung life na sinasabi ng Panginoon kasi hindi natin pinapahalagahan yung ating relasyon sa Kanya. Hindi tayo seryoso. Mas mahalaga pa sa atin yung temporal kaysa sa spiritual. Amen? Palakpakan nga natin si Lord. May naiintindihan tayo? Hello? Naiintindihan nyo na itong John chapter 10 verse 9? Hindi papasok sa church. Ang tinutukoy po niya dito, papasok ka sa pakikipag-reconcile mo sa Diyos. Papasok ka sa kasunduan. Papasok ka sa covenant sa pamamagitan ni Jesus Christ. At alam niyo ba yung covenant na tinutukoy dito? Paniwalaan mo na si Kristo ay namatay, inilibing, at muling nabuhay. Yun yung kasunduan. Kung hindi mo paniniwalaan ito, walang kwenta yung sinasabing kasunduan. Amen. Nakukuha ninyo? Kaya nung ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, ang sino mang yung salitang believe is pumapasok ka doon sa agreement. Those who ever believe in Him should not perish but have everlasting life. Ang laman ng salitang believe is agreement, covenant. Naiintindihan naman natin, alin ang mas mahalaga ngayon? Yung iyong relasyon sa Diyos. Kasi yung relasyon mo sa Diyos, yun ang magpaparanas sa iyo ng totoong buhay. Yun ang magpaparanas sa iyo ng totoong kalayaan. Yun ang magpaparanas sa iyo ng totoong satisfaction. Okay, may natututunan. Kaya sabi ni Jesus dito sa verse 10, John chapter 10 verse 10, a thief has only one thing in mind. Ang kaisipan, mayroon lang daw isang kaisipan ang magnanakaw. Anong kaisipan niya? He wants to steal, to slaughter, and destroy. Yun yung nasa isip ng magnanakaw. Anong nasa isip niya? Magnakaw. Pumatay. Magwasak. Alam ba niya na yun lang ang nasa isip ng dyablo? Nakawin po niya yung iyong panahon para sa Diyos. Nakawin niya yung iyong oras para sa Diyos. Nakawin niya yung iyong attention para sa Diyos. Nakawin niya. At hindi lang yun. Sabi niya, to slaughter. Grabe ito. Alin bang ano ba yung dinadala sa slaughter? Bakit dinadala sa slaughter? Kinakatay. So kaya lang ang isipan ng dyablo ngayon, ang nasa isip niya para katayin ka. Para i-slaughter ka. Tatanggalin niya yung hope, tatanggalin niya yung inaasahan mong pag-asa. Tatanggalin niya yung mga bagay-bagay na
hadlang sa plano niya sa buhay mo. Yun yung ginagawa ng magnanakaw. Tatanggalan ka niya ng kaligayahan hanggang sa ikaw ay mamatay. Yun lang ang plano ng dyablo. Kaya kung hindi tayo magiging aware, akala natin blessing yung tinatanggap natin, pero hindi pala. Pinapatay na yung ating spiritual na relasyon kay Lord. Akala mo, wow! Ang dami kong blessing ngayon financially. Kaya lang, kumusta ba yung relasyon mo kay Lord? Ang pagpapala po, hindi masama. Nagiging masama lang kung yung pagpapala ang sumisira ng iyong relasyon sa Diyos. Amin ba? May natututunan tayo? Hello, sabi mo nga sa katabi mo, ang pagpapala, hindi masama. Kaya lang, ang masama, kung masira yung relasyon mo dahil sa pagpapalang tinatanggap mo. Nagtataka ako ngayon. Kung kailan pinagpala ni Lord, saka naman nawalan ng panahon sa kanyang relasyon kay Lord. Nung wala pang pagpapala, grabe, halos, Lord, tudo iyak, tudo panalangin, grabe, magpasting. Pinagpapastingan pa niya yung kanyang future. Nung natanggap niya na yung pinagpapastingan niya, ngayon hindi na nagpapasting. Hindi na siya seryoso sa Diyos. Baliktad. Dapat, kung kailan lalo tayong pinagpapala, lalo naman dapat nating iniaayos yung ating relasyon kay Lord. Amin po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kumusta? Tignan niyo, sabi ni Jesus, but I have come to give you everything in abundance, more than you expect, life in its fullness, until you overflow. Sabi niya, naparito ako upang ang mga tupa o ang mga mananampalataya o ang mga believers ay magkaroon ng isang buhay na masagana at ganap. Yun lang ang purpose. Magkaiba sila ng purpose ng magnanakaw ni Satanas. Ang gusto ng dyablo, sirain ang buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, maging abundant yung buhay mo, maging maayos. Kung tatanungin ko kayo, alin ang pipiliin nyo sa dalawa? Sino yung pipiliin ninyo? Yung tip o yung si Lord? Hello? Sino yung si Lord yung pipiliin niya? Pakitas ng kamay. O, yan tanong. Kung si Lord yung pipiliin mo, pumapasok ka dun sa tinatawag na kasunduan mo kay Lord. Pahalagahan mo yung relasyon mo sa Kanya kung si Lord yung pinipili mo. Gets niya? Anong ibig sabihin ng abundant? Perisos. Sa Greek word ay perisos. More, greater, excessive, abundant, exceedingly, very highly, beyond measured, super abundant in quality or superior, super abundant in quantity, superior in quality. Pirusus. Kaya ang tawag dyan ay hyperpiruso. Super abundant in quantity, superior in quality. Kaya sabi niya, life its fullness until you overflow. Nakukuha po natin? Gusto ng Panginoon quantity yung life mo at hindi lang basta quantity, quality ang buhay mo. Gusto ng Panginoon quality ang buhay mo. Hindi lang basta quantity, quality. Sa bawat araw ba,
Kumusta yung quality ng buhay mo? Super abundant ba? Excessive ba? Greater ba? Exceedingly ba? Or survive lang? Nagsusurvive ka lang sa buhay. Hindi ka Sino nagsusurvive lang sa buhay niya? Woo! Nagsusurvive sa baon, nagsusurvive sa hello. And that is not yun. Hindi yun yung gusto ng Lord. Gusto niya maranasan mo yung quantity and quality ng buhay. Magkakaroon lang ng quantity and quality yung buhay mo kung maayos ang relasyon mo sa Diyos. Are you listening? Hello? Mahalaga po yung mga material na bagay, pero hindi dapat yan yung top priority po natin. Yung mga bagay na yan ay additional na favor lang ng Diyos sa atin. Gets po ba natin? Hello? Ngayon, paano natin mai-experience yung totoong buhay o yung tinatawag na eternal life? How to experience the true value of life? Paano natin may experience yung totoong value ng buhay? Ang sabi po niya dito, John chapter 3 verse 36. Whoever believes in the Son has eternal life. But whoever rejects the Son will not see life, for God's wrath remain on them. Sabi ko kanina, pag sinabing believe, pumapasok ka doon sa tinatawag na agreement. Pumapasok ka sa tinatawag na covenant. Pumapasok ka sa tinatawag na reconciliation sa Diyos. Amen. So kung gusto mo na may experience mo yung totoong buhay, what we need is to believe. Kanino ka maniniwala? Sa anak, kay Jesus. Alam niyo bang ibig sabihin ng believe? Sa ibang version, ito ay pistis, pero ang ginamit po niya dito ay pesteo. To believe, to have faith, trust in. So, ibig sabihin, kahit yung pananampalataya, yung pagtitiwala, ito ay covenant. Nakuha po natin. Kasunduan ang manampalataya ka kay Lord. Ito kasi yung kailangan natin. Kailangan maniwala tayo. Hindi lang basta maniwala ka, ito ay isang pagpasok sa relasyon sa Kanya. You must believe. Sabi mo, maniwala ka. Naniwala ba kayo na yung salitang faith ito ay covenant? Di ba? Bakit covenant? Ano ang definition ng faith? Faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Ang kasunduan dito ay pinaniniwalaan mo ang isang bagay na hindi mo nakikita na mangyayari sa iyo. Is that covenant? Hello? And then sabi niya doon, without faith, Hebrews 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Hindi mo mapiplease si Lord kung wala yung pananampalataya. Amen? Ito yung sinasabi niya na to enter through me, may experience niya yung life. Kailangan niyang pumasok sa kasunduan, kailangan niyang manampalataya. Kaya,
masasabi din na ang pananampalataya ay isang kasunduan natin sa Diyos through Christ Jesus. Kaya nga sabi dito sa Bible, pagbabalik kaya ni Lord, meron pa kaya siyang makitang taong sumasampalataya? Amen? Hello? Nakuha po natin. Ano ang ibig sabihin ng has? Echo. To have. Hold. Possess. Ibig sabihin, ano yung mapopossess niya? Ano yung mapapasa kanya? Eternal life. Kaya sabi niya dito, whoever believes in the Son has eternal life. But whoever, naku, ito maproblema. Whoever rejects, ang sabi po niya dito, apeteo. Sa Greek word, yung salitang reject, apeteo, na ang ibig sabihin ay to disobey, to rebel, disloyal, to refuse, unbelieving. Whoever disobey the Son, kung hindi ka susunod sa anak, kung magre-rebelde ka sa anak, kung hindi ka magiging loyal sa anak, kung tatanggihan mo yung anak, kung hindi ka maniniwala sa anak, ang sabi niya dito, will not see life. Nakukuha po natin? Nakukuha po natin ang ibig sabihin ng reject? Unbelieving. Rebellion. Disloyalty. Disobedient. Reject. Yun ang ibig sabihin ng reject, apeteo. Ngayon sabi niya, will not see life. Hindi niya makikita ang buhay. Sa horao, hindi niya mapiperceive, hindi niya mai-experience yung buhay. So, anong kailangan para ma-experience mo yung life? Yung totoong value ng buhay? Believe. Paniwalaan mo yung anak. Ano yung dapat mong paniwalaan kay Jesus? Ni-redeem ka, ni-restore ka, ni-reconcile ka, naging bagong nilalang ka, nagkaroon ka ng bagong buhay dahil sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, namatay siya, inilibing, at nabuhay noong ikatlong araw, at siya ngayon ay nasa kanang trono ng Diyos at nag-i-intercede para sa iyo. Pero sabi niya, kung hindi mo ito paniniwalaan, kung ikaw ay magdi-disobey, kung ikaw ay magre-rebelde, kung hindi ka magiging loyal sa Kanya, kung tatanggihan mo siya at hindi ka maniniwala, hindi mo mararanasan ang buhay. Balikan natin yung binasa natin kanina. I am the gateway. To enter through me is experience eternal life, freedom, and satisfaction. Nagigits siya? May natututunan tayo? Yes. Aliwanag ito. Ang kailangan mo, believe. Kailangan mong manampalataya. Kailangan mong magtiwala. Sino yung paniniwalaan mo? Hindi si pastor. Hindi kung sino-sinong tao. Ang paniniwalaan mo, si Jesus Christ. Alright. Ngayon, sabi po niya, whoever believe in Him is not condemned. Ang sumasampalataya sa Kanya, ang naniniwala sa Kanya, ay hindi na hahatulan ng kaparusahan. But whoever does not believe stand condemned already, because they have not believed in the name of God, God's one and only Son. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Bakit siya hinatulan? Dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Are you listening?
Hello, bakit siya na-condemn? Bakit siya hinatulan? Dahil hindi siya sumampalataya. Bakit siya, anong ibig sabihin ng reject kanina? Disloyal, disobedient, refuse, unbelieving. Bakit siya hinatulan? Dahil hindi siya naniwala. Kaya napakahalaga yung relasyon sa Panginoon. Ngayon, sabi niya, yung salitang condemn, sa Greek word ay krino. Ang ibig sabihin ng krino ay to judge, avenge, condemn, question, sentence, to separate, put asunder. Hindi ka na questionin, hindi ka na sisentensyahan, hindi ka na ihihiwalay ng Diyos kung ikaw ay nananampalataya. Ako kanino? Krino. Hindi ka na hahatulan. Hindi ka na sisintensyahan. Hindi ka na questionin ng Diyos. Bakit? Bakit hindi ka questionin? Dahil ikaw ay nananampalataya o nagtitiwala sa Panginoon. Sabi mo, hindi ka na isi-separate. Grabe. Pag hindi ka isi-separate, hindi ka maihiwalay sa Diyos. Ngayon, kung unbelieving ka, hihiwalay ka. At sa totoo lang, yung mga unbelieving, hindi sila believers. Hindi sila sumasampalataya. Hindi sila Christian. Kaya unbelieving. Ang tanong, bakit may mga nagsasabing Christian sila pero unbelieving naman? So, ibig sabihin, hindi totoong Christian. Kasi kung totoong Christian, believer siya. Naniniwala siya, sumusunod siya. Tama ba? Kung unbelieving, baka hindi totoong believer. Kung disloyal, disobedient, kung nagtumatanggi siya, hindi siya talaga believer. So, walang isang tao na tumanggap sa Panginoon na disloyal, na magdi-disobey pa siya. Tinanggap niya na si Lord eh. Gets niya? Walang taong tumanggap ng biyaya ng Panginoon, then after na matanggap niya yung biyaya, magdi-disobey pa rin siya. Nasaan yung ebidensya ng believing? Ang hindi believer, hindi siya naniniwala. Tama ba? Nakukuha ninyo? O sinong believer dito? Taas ang kamay. Okay. Grabe. Alright. Then sabi niya dito, bakit sila nahatulan? Sabi niya dito, and the judgment is based on this fact. God's light came into the world, but people loved darkness more than the light, for their action were evil. All who do evil hate the lights and refuse to go near it for fear their sin will be exposed. But those who do what is right came to the light so others can see that they are doing what God's want. So, paano yung paghatol? Anong basihan ng paghatol ng Diyos? Naparito sa sanlibutan ang ilaw. Sinong ilaw? Sino yung light? Si Jesus. Pero anong ginawa ng tao? Mas gusto pa nila ang darkness, ang dilim, kaysa sa liwanag, kaysa si Kristo. Bakit? Ano ang rason? Bakit mas gusto nila yung darkness? Dahil yung kanilang ginagawa ay masama. Bakit mas minahal nila yung dilim? Ayaw nilang ma-expose yung kasalanan. Kaya yung tao na mas gusto niya liwanag, ay hindi siya natatakot ma-expose. Nagigits niya? Ano ang dahilan? Gusto niya, kaya mas lumalapit yung tao sa liwanag,
Kasi gusto niyang maipakita na siya ay sumusunod sa Diyos. Kaya yung taong lumalapit sa liwanag, gusto niyang ipakita na siya ay sumusunod sa Diyos. Yung taong ayaw lumapit sa ilaw, itinatago niya yung kanyang kasalanan. Ayaw niya kasing sumunod. Bakit? Dahil masama yung kanyang ginagawa. Kaya kapag naiko-correct tayo ng salita ng Diyos, hindi dapat tayo nagagalit. Hindi dapat sumasama yung loob natin. Dapat natutuwa tayo dahil pinapalaya tayo ng Diyos sa kasalanan. And we shall know the truth, and the truth shall set you free. Kaya kapag kinokorek ka ng ibang tao, o ng pamilya mo, o ng kaibigan mo, huwag sasama yung loob mo sa kanya. Dahil ginagamit ng Diyos yung kaibigan mo, yung kakilala mo, o yung kapamilya mo para makalaya ka sa kasalanan. Amen. Bakit tayo ikinokorek? Kasi gusto ng Diyos na ma-experience natin yung buhay na walang hanggan. Gusto ng Diyos na maranasan natin yung freedom. Gusto ng Diyos na ma-experience natin yung satisfaction. Pero minsan kasi, alam nyo, kapag tinatamaan tayo, kinokorek tayo sa mali, sumasama yung loob natin sa taong nagkokorek sa atin. Bakit sasama yung loob natin? Isa nga itong pabor sa atin. Bakit pabor? Dahil kung walang magkokorek sa atin, hindi natin alam na mali pala yung ginagawa natin. Gets po ba natin? Masama ba yung pagsabihan ka, oh, nagpipray ka ba? Nagdi-devotion ka pa ba? Masama ba yun? Di ba hindi? Ibig sabihin, pabor ito sa atin dahil pinapaalala sa atin, uy, mukhang mali yung ginagawa ko, hindi na pala ako nagpipray, hindi na pala ako nagbabasa ng Biblia, uy, hindi na pala ako pumupunta ng church. Lahat ng mga bagay na yun, pabor yun. Kaya kapag mayroong taong naggaganon sa atin, huwag sasama yung loob natin dun sa tao. Tama po ba? Hello? Dahil yung taong sumasama ang loob niya, ayaw niyang magpakorek. Ayaw niyang ma-expose yung mali. Pero yung taong gusto niyang magpakorek, okay lang na yan. Tinatanggap niya kung ano yung mali. Gets? Hello? Naparito ang ilaw, pero mas ginusto pa ng tao ang dilim. Bakit? Ulitin natin, bakit mas gusto nilang dilim? Kasi masama yung kanilang ginagawa at ayaw nilang ma-expose yung kasalanan. Kaya huwag sasama yung loob natin kapag may mga tao na nire-rebuke tayo. Uy, mali yung ginagawa mo. Panluloko yung ginagawa. Huwag sasama yung loob natin. Kasi pabor yun. Ikinokorek lang yung buhay natin. Okay? Hello? Sabi niya dito, John 3:16, for here is the way God's loved the world. He gave His only unique Son as a gift. So now, everyone who believes in Him will never perish but experience everlasting life. Okay. Ano yung believe? Covenant, agreement. Kailangan mong manampalataya para ma-experience mo yung buhay na walang hanggan. Ang covenant ng Diyos sa atin, ibinigay niya si Jesus. Tama ba? Ngayon, tanggapin mo yung covenant. Paniwalaan mo yung covenant. Paniwalaan mo yung agreement. May experience mo yung buhay na walang hanggan. Hindi ka mapapahamak. Hello? At ang ebidensya ng covenant ng Diyos, bakit nagbigay ang Diyos ng covenant? Dahil sa kanyang pagmamahal. For God so loved the world
that He gave His covenant through His Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya nakita ko, yung salitang believe ay hindi basta lang maniniwala ka. Ito pala ay agreement ng Diyos. Kailangan mong maniwala. Ito pala ay kasunduan din na dapat mong i-keep, na dapat mong pahalagahan. Dahil yung tinanggap mo regalo. Dahil yung tinanggap mo biyaya ng Diyos. Amen? Para sa akin believing faith is also a covenant. Kaya kapag nanampalataya po tayo sa Panginoon, pahalagahan po natin yung pananampalataya po natin sa Panginoon. Pahalagahan po natin yung relasyon natin. Hindi dapat natin ito binabali wala. Amen. Kasi yung salitang perish, hindi ka madidestroy, hindi ka mamamatay, hindi ka masisira, hindi magiging useless ang buhay mo, kundi mararanasan mo ang buhay na walang hanggan. Kaya po, how to experience true life? We need to believe. Maniwala tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang salitang believe ay hindi ito simpleng bagay lang. It is our agreement na kung maniniwala ka, na kung tatanggapin mo yung regalo, yung gift, may experience mo yung buhay na walang hanggan. Salvation is a gift. But we need to value our agreement with God. We need to value our covenant. We need to trust God. We need to have faith in God. In Christ. Sabi niya doon, so everyone who believe in Him will never perish, but experience eternal life. Sino sa inyo, kumusta po yung ating relasyon sa Panginoon? Gaano mo ito pinapahalagahan? Higit ba itong mas mahalaga sa mga bagay-bagay na meron sa iyo ngayon? O mas mahalaga yung mga bagay-bagay na nasa sa iyo ngayon kaysa sa iyong relasyon sa Panginoon? Kapatid, balikan natin ano nga ang mapapala ng isang tao. Makamtan man niya ang kayamanan, ang wealth, ang mga bagay sa mundong ito, kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. Ano ang pwede niyang ibayad para mabawi niya yung buhay niya? Wala. Kahit na ibigay pa niya yung kanyang buhay para mabawi niya yung kanyang buhay, hindi niya mababawi ito. Dahil ang pwede lang pambayad doon sa buhay mo ay ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay si Kristo para ma-reconcile tayo, ma-restore tayo, maibalik yung buhay na nawala sa atin. Amen? Walang taong pwedeng bayaran niya yung buhay niya. Ang naging pambayad ay ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo.